February 14, araw ng puso. Mula sa pahayagang Philstar, naibalita ang 15 anyos na bata, 15 years old, ang nasawi dahil sa pagliligtas sa 2 estudyante. Ito ay naganap sa Pilar, Sorsogon. Binanggit ng Biblia na ang tao ay maaaring gawin ang pag-alay ng buhay sa mga bagay na hinihingi ng panahon o pagkakataon, o para rin sa mga taong inaakala niyang mabuting tao. Pero bihira ang mag-alay ng buhay para sa mga taong kilala niyang masama. Pag alam mong masama yung tao, usually, sinasabi natin, mamagay na sana yan, masamang tao yan. Ganito ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Inalay niya ang kanyang buhay noong tayo ay makasalanan pa. Malinaw ito sa teksto na ating binasa, na binabanggit doon ang ilang mga katotohanan na tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay nagrebelde sa Kanya. Tayo hindi naging mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya yan ang isang kalalagayan natin nung tayo ay bago manampalataya sa Kanya. So in the right time, nasabi rito, God sent His Son. Now the death of the Son benefits us who believe. Yan yung naging topic natin noong nakaraang linggo. That we receive the benefits of being justified in Christ. Kung natatandaan nyo pa yun, ang unang benepisyo na ating tinanggap, that now we have peace with God. Secondly, that we have now an access to the Father, to the Son. We obtain access. We have now confidence before God. Okay? At yung pangatlo doon, that we are now rejoicing in our suffering. Iba na yung pagtanaw natin sa mga problema ng buhay na ito. Dati, pag may problema, parang it seems like we don't have hope. Pero ang Biblia pala nagsasabi, kapag may problema tayo, hindi tayo katulad ng mga ibang tao na walang pag-asa, kundi meron tayong laging pag-asa sa buhay. So that's how we now face yung mga bunga ng ating kaligtasan. Now, kailangan natin maintindihan that our position before God, when He called us, in verse 8, it says, while we are sinners, and in verse 5b, we are ungodly. Okay? Nothing good in us that He will save us. All out of sheer grace and mercy. And this is who we are before God, before He called us. Una, we are in rebellion against God. Ibig sabihin ito, kapatid, bago ka manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ang kalalagayan mo, rebelde. Lumalaban ka sa Kanya. Kahit mukhang mabait ka, mukhang mapayapa ang buhay mo, pero sa totoo, ang katotohanan nito sa likod ng mga bagay nito, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Sapagkat ang hindi pagsamba sa Kanya, ang hindi pagkilala sa Kanya is actually a rebellion against God. Kung hindi mo kinikilala si Jesus na iyong Panginoon, totoong Panginoon at totoong tagapagligtas at natatanging tagapagligtas, then you are under rebellion against God. Sapagkat hindi mo kinikilala siya kung sino siya sa buhay mo. So you are rebelling against God. At sinabi rin ng banal na kasulatan, we are God's enemy. Ang sinong wala kay Kristo ay kaaway ng Diyos. Kaya nabanggit ko the last time, walang neutral. Hindi mo kalalagayin yung para bang hindi ka kaaway at hindi mo rin Diyos si Kristo. Walang nasa gitna. It's either you are an enemy of God or you are a friend of God. Yung hanay lamang na yon ang binabanggit ng Biblia na posisyon ng tao sa harapan ng Diyos. So therefore, if you are not with God, you are against God. If you are not a friend of God, you are rebelling and against our Lord. You are an enemy of God. Ang pangatlong katotohanan sa kalalagayan natin, that we are under judgment into hell. Akala mo, okay lang ang buhay mo. That it seems you are, living in this world in the right path. Pero ang katotohanan na binabanggit ng Biblia, na ang tao kapag wala kay Kristo,
kapag hindi niya totoong Panginoon si Kristo, kung hindi niya totoong tagapagligtas si Kristo, ang punta niya ay impyerno. Very seldom nating naririnig sa kapanahonan natin ang katotohanan patungkol sa impyerno. It is true that the hell is being made by God para sa mga nagrebel anghel sa Kanya. At hindi lamang yun ang binanggit ng Biblia, hindi lamang ito para sa mga nagrebel anghel, kundi yung mga taong nagrebelde rin laban sa Diyos. So originally, it was being made for those fallen angels. Pero ang Biblia nagsasabi rin na ang mga taong hindi na napalataya kay Kristo, sila ay ibubulid ng Diyos sa impyerno. Minsan ang katanungan nila, nagiging pragmatic ang tao. Ibig sabihin ng pragmatic, parang thinking practical. Ang akala ng tao, ang Diyos ay mabuti, so therefore, kung mabuti ang Diyos, hindi niya idadalhin sa impyerno ang mga tao na kanyang nilikha. That's pragmatism. Parang nag-iisip ka na practical. Pero bagamat totoo na ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din is a God of justice. Dahil mahal niya ang katotohanan, lahat ng uri ng kasinungalingan, lahat ng uri ng mga bagay na hindi naayon sa Kanya ay nasa ilalim ng Kanyang paghahatol. So sa madaling salita, dahil ang Biblia nagsabi, if God mark us in iniquity, then all of us are sinners. So therefore, all of us will go to hell. Ang naturalisang kalagayan ng tao ay papunta ng impyerno. Ang bata, kahit sino pa man, nung siya ay pinanganak sa mundong ito, kahit wala pa siyang nagagawang kasalanan, ang direksyon niya papunta ng impyerno. Ganyan ang kanyang kalalagayan because all of us are sinners. Siyempre, mayroong special na kalalagayan ang mga anak ng pananampalataya. No? Ito rin ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang anak ng pananampalataya ay mga anak ng Diyos. Pero kailangan sa kanilang paglaki, mapatunayan nila ito at ipahayag ng kanilang mga labi na si Kristo nga ay totoong Diyos nila. Dahil kung hindi, sila ay magiging covenant breaker. Nakipagtipan ng Diyos sa kanila na hindi nila tinupad. Na ang sabi sa tipan nito, kung ang baby sa kanyang paglaki, maniwala siya doon sa forma, sa sinasabi ng bautismo sa kanya, na kung si Kristo, na ang tubig na ito na siyang naglilinis sa kasalanan, na nagre-represent ng dugo ni Kristo, kung maniniwala siya na ang dugo ni Kristo ang maglilinis sa kanya, then therefore, maliligtas siya. Hindi sa bautismo, kundi sa nare-represent nito si Kristo. Kaya dapat ang bata habang lumalaki, tinuturuan. At habang tinuturuan ito, dapat dumating din sa punto na ipahayag niya sa harapan natin at sa harapan ng Diyos na seryo sa kanyang Panginoon. So sa madaling salita, hindi ito automatically na ang baby binaptize ay maliligtas in that sense. Pero kung ang baby namatay sa kanyang infancy, may pangako ang Diyos para sa kanya. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali o wala, kundi dahil sa by virtue of God's covenant to the baby, to the mother, to the parent, kahit sino man sa kanila doon, dahil nagtipan ng Diyos sa kanila. So, sa madaling salita, ang lahat ng tao, because of sin, all of us will go to hell. Yan ang direction ng tao. Huwag mong sabihin na mabait ka o relihiyoso ka. Remember na ang nagpakulong o nagbitay sa ating Panginoong Yesus ay mga taong relihiyoso. So hindi nangangahulugan ng isang tao relihiyoso, siya ay banal. May mga pagkakataon ng pagiging relihiyoso ay tinatago lamang ang kanyang pagiging makasalanan. Dahil ang totoong kahulugan ng kasalanan ay ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. So wherever, whatever religion we are in, pero kung ang puso natin malayo naman sa Kanya, papunta pa rin tayo ng impyerno. Hindi kaya takpan ng anumang gawa ng relihiyon, anumang kabutihan ng tao, na siya ay maliligtas sa pagpamagitan nito. Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng sumpa. Pag sinabi ang sumpa sa Biblia, ang batas ng Diyos, kapag sinusunod mo yan, at diyan mo inaatang ang iyong kaligtasan, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa.
So kung ninanais ni naman maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa, siya ay nasa ilalim ng sumpa nito. Kapag tatandaan natin, ang standard ng God ay perfection. That's why nung sinabi niya, totoo yun, be perfect because your Father in heaven is perfect. Isang kautusan sa atin na maging perfecto tayo. Kaya lang, wala namang magiging perfecto sa atin. All is fall short, all of us are fall short to the glory of God. Kahit anong gawin natin pag magiging matuwid sa buhay nito, ang titingnan ng Diyos sa atin ay yung kasalanang nagawa natin. Sino ang magpapatawad niyan? Sino ang maglilinis niyan? Kaya kung wala si Kristo, hindi siya ang totoong tagapagligtas ng tao, ibubuli din siya sa apoy ng impyerno sa itinakdang panahon ng Diyos. So, nasa ilalim ng sumpa ang tao. Sinabi rin ng banal na kasulatan, hindi lang nasa ilalim ng sumpa, nasa ilalim din siya ng galit ng Diyos. Kailan natin nalaman na ang Diyos pala ay nagagalit? Pero siyempre, iba yung galit ng Diyos sa galit natin. Pag nagagalit tayo, selfish tayo. Meron tayong pinagagawa na hindi nagawa, kaya nagagalit tayo, pero yung pinagagawa natin is merong stain of sin. Nagiging selfish lang tayo, hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Pero ang Diyos, binanggit ng banal na kasulatan, ay nagagalit siya araw-araw. Sa Psalm chapter 5, Psalm chapter 11, Psalm chapter 7, ang Diyos ay nagagalit araw-araw dahil sa kasalanan ng tao. At binanggit din ng banal na kasulatan that we are totally depraved, na ang lahat ng faculties of man being stained by sin through Adam. At binabanggit din that we are all dead spiritually. Kaya nga may kamatayang physical because we are spiritually dead. Naunang spirito na mamatay at ang susunod ay physical. Kaya nga pag binuhay muli ang espiritu, nagkakaroon ulit ng buhay ang physical sa pagdating ng panahon. Kaya totoo ang kasabihan na kung isang beses ka lang ipinanganak sa mundong ito, 2 beses kang mamamatay. Pero kung 2 beses ka ipanganak sa mundong ito, 1 beses ka lang mamamatay. Ano ang ibig ko sabihin doon? Pag 1 beses ka lang pinanganak ka physically. 2 beses ka mamatay, ang physical mong kamatayan at ang pagdadala ng tao sa impyerno. That's the second death. Pero kapag 2 beses kang pinanganak ka sa laman at ipanganganak ka sa espiritu, ang ibig sabihin yun, yung binabanggit ng Biblia that you are now being made alive by God. Binigyan ka ng buhay ng Diyos. Panibagong buhay yun. Hindi katulad yan ng isang bahay na renovate. Ang ginawa ng Diyos sa atin ay hindi renovation of heart, kundi ang ginawa ng Diyos sa atin is a changing of heart. Wala na yung dating puso, binigyan niya tayo ng bagong pusong mapagsunod sa Diyos. Kaya nga kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, ang isang tiyak na magagawa mo sa buhay ay ang kakayahang makasunod na sa Diyos. Meron ka pa rin kakayahang hindi makasunod because you still in the sinful nature of man, nasa flesh ka. Pero at the same time, meron ka rin kakayahan sa panahon na ito na makasunod sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Isa ka ng bagong tao sa harapan ng Panginoon. Now dito, binanggit sa ating sitas na binasa kanina, na ang Diyos na ito, in-express niya ang kanyang pagmamahal noong tayo makasalanan pa. Pero ginawa niya ito in a right time. Mga kapatid, ang lahat ng bagay sa buhay na ito ay merong tinatawag nating timing. Maaaring ang isang tao ay matagal nang nakadadalo ng gawain, pero maaaring sa mga panahon na ito, wala pang nababago sa kanya. Pero sa patuloy niya ng paggalaw, may napapansin na siya, meron nang nababago sa kanya.
Sapagkat ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ng pagtawag ng Diyos, ay nasa right timing. Maging sa bago dumating ang Panginoong Jesus dito, nang sinabi niya, God, in the right time, God sent forth His Son. God prepared the coming of Christ during the 400 years of silence. Kung mapapansin natin sa Biblia, meron tayong tinatawag sa history na 400 years of silence. Ito ang pagitan ng Old Testament at ng New Testament. Okay? So, mula sa huling propeta ng Old Testament book, si Malakay, though hindi siya ang Old Testament prophet na huli, kundi si John the Baptist. Pero when it comes to the book, ang Malakay ang huling libro na kung saan ipinoprophesy na merong darating, which is si John the Baptist. Mula sa Malakay hanggang sa Book of Matthew, merong 400 years. Ang tawag din ng mga theologians ay 400 years of silence. Pero sa totoo, hindi talaga silent ang God during the 400 years. During that silent years, ang Diyos ay tunay na kumikilos ng matindi during the time of silence. Ito yung mga panahon na kung saan sinakop ng Grego ang known world sa kanilang kapanahunan. Nung sinakop ito, ang buong known world ay naging language nila ay ang Greek. Meron lamang isang language na ginagamit sila. Ito ang daan kung paano bago bumalik ang Panginoon Jesus, madaling ma-spread ang gospel by using the Greek language. Sa panahon natin ngayon, English ang alam ng lahat ng ano. Pero sa panahon nila, Greek ang kanilang salita. Okay? Kaya, sa panahon din ng 400 years, dito ginawa ang, translate ang Old Testament into the New Testament. No? Ito yung nagkaroon ng library sa Alexandria at lahat ng mga books ay translate nila sa Greek. Ito rin ang panahon na naitayo ang mga synagogue. Noong araw bago yan, ang templo lamang ang lugar ng pagsamba ng mga tao. Pero during the time of silent years, ay nagtayo ng mga synagogue sa iba't ibang lugar. Ito ay paghahanda na ng pagdarating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sinabi ng Galatians 4:4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Dumating na ang tinakdang araw ng Diyos. Ipinadala niya na si Kristo. Meaning, the God whom we are serving, the God of the universe, the Creator God, inilatag niya na ang lahat ng bagay at sa Kanya ipinadala si Jesus at the right time. Ang mundo natin merong dalawang uri ng clock. Sa Tagalog ng clock ay orasan. Ang isang orasan ay ang tinatawag nating chronos. Ang chronos, dito nanggaling yung salitang chronology. O ba? Chronological. Yan. Ibig sabihin yan yung meron tayong AD, meron tayong BC, tapos meron tayong oras. Diba? Yung tawag natin sa sa relo natin, chronos. No? So yan yung araw-araw na pamumuhay na may calendar. So yan yung oras na tinitingnan ng tao. Pero ang Diyos, meron din siyang sariling orasan na walang nakakaalam kundi siya lamang na kanyang itinakda. Ang tawag naman doon, kairos. So kaya minsan sinasabi ng mga pastor, this is a kairos moment. Ibig sabihin nun, this is an appointed time. So maging ang Diyos ay nag-a-appoint ng iba't ibang oras at panahon sa buhay ng tao. Nag-a-appoint siya ng iba't ibang panahon sa history ng tao. Kailan mangyayari ito, walang nakakaalam, kundi ang Diyos lamang. In His kairos time. Okay? So kaya magkakaiba ang panahon na inilalagi, ibinibigay ng Diyos. Kaya yung ginamit niya dito sa Romans chapter 5 at sa Galatians chapter 4, in the fullness of time, when the time comes. Kaya nga tayo, hindi tayo nag-aano di ba? Minsan sa sinasabi natin,
Sa Biblia, pinagbabawal yung ano. Sa isang taon, ganito gagawin ko. Sa isang dalawang taon, ganito gagawin ko. Para bang pinangungunahan natin ng Diyos, and seemingly that we are acting like a God. Sino bang nakababatid sa atin na kung ano mangyayari 1 year from now, 2 years from now? Kaya nga ang sinasabi natin, kung loloobin ng Diyos. Laging ganyan tayo. Sinasabi natin ito with a humble heart, with humility. Hindi tayo dapat nagyayabang sa ating Panginoon. It's good that we have planned, that we planned something. It's good na meron tayong future plan. Maganda yan. Pero dapat ang mga future plan natin may kasunod kung loloobin ng Panginoon. O kaya naman, nawa ito ang kalooban ng Diyos. So we cannot know. Dahil ang Diyos meron siyang tamang itinakdang panahon sa bawat isa. Parang sa pag-aasawa din yan. No? Ang pag-aasawa ay isang bagay na maaring itinatakda natin. Pero ang Diyos talaga ang siyang nagtatakda ng lahat ng araw. And God is actually preparing something before that time. Now, merong theology ang Wesleyan or yung mga Methodista na tinatawag na prevenient grace. Okay. This is very important. Ang Reform meron ding sinasabing prevenient grace pero magkaiba sila sa Wesleyan. Ano yung prevenient grace ng Reform? Ito yung ginagawa ng Diyos na paghahanda sa puso ng tao bago mangyari ang kanyang regeneration. Ang Wesleyan, ang pagkakaiba niya, ang Wesleyan, inihanda ng Diyos ang puso ng tao hanggang maging open na ang will nito. Saka siya maniniwala, tatanggapin ang gospel. That's the Wesleyan view. Ang Reformed view, inihanda ng Diyos ang puso ng tao, pero yung paghahanda na yun ay hindi kailanpaman magiging dahilan para siya ay manampalataya. Kundi gagamitin ng Diyos ang mga pangyayaring iyon upang pag dumating na ang gospel sa Kanya, at siyempre yung kilos ng banal na Espiritu, which is what we call irresistible grace, maghahalo-halo na yun. Then we come to the faith in Christ. So linawin ko, katulad na lang marahil na mga karanasan ninyo, minsan mahalagang maunawaan ito sapagkat ito ang tunay na gracious act ni God. Bago kayo manampalataya sa ating Panginoon, bago nyo mapakinggan ang gospel, may mga karanasan kayo sa buhay na nagtatanong kayo. Sometimes yung prevenient grace na yan, tinatawag din na it's like a common grace that is given to all men. Wherein yung mga pangyayari sa buhay natin, in the right time, in the right timing, God sent His teacher para manampalataya tayo doon sa mabuting balita ng Panginoon. Pero, nung ikaw ay nanampalataya, this is an act of God na tinatawag nating irresistible grace, which is regeneration. Yari, ang pagkakaiba ng prevenient grace ng Methodist, dumating ka sa problema ka, dumating ka sa kalalagayan na talagang Panginoon, tulungan mo po ako. Okay? Pero yung bagay na yan, hindi kailanman makararating ka sa kaligtasan because of that. Yun ang maling pag-aakala ng Wesleyan. No? Nakakala niya dahil merong mga prevenient or mga tinatawag itong pre-regenerating works. No? Na bago ka manampalataya, mayroong mga ganitong sitwasyon. Yung stand ng Wesleyan is something wrong. Pero tayo, meron din ganitong kalalagayan, which is, tinatawag ito ng Reform na, or ng mga Calvinists, na pre-regenerating works of God. Kunyari, may dumating na malaking problema sa iyo. Namatay ang magulang mo, o merong nawala sa buhay mo, o may malaki kang problema, hanggang merong isang taong nagaya sa iyo sa simbahan. Not knowingly,
na yung mga factors na ito is something works ng God sa iyo, preparing your hearts for something that will happen to you. Yun yung works ng Holy Spirit to regenerate you. Dumating yan kay Pablo, dumating kay Pedro, dumating kay sa iba't iba pang mga apostles, no? Dumaan sila ng mga mabibigat na sudarinin, pagtatanong sa buhay, hanggang dumating yung time na inihanda ng Diyos ang puso nila for that regenerating power of God. So the Bible is not teaching the way of the Wesleyan, which is, sabi ng Wesleyan, because of this prevenient grace, man is now able to respond to the gospel because of this man is free. That's wrong. Man is not free. Man is in bondage. So, kahit na may mga ganitong kalalagayan sa kanya, hindi pa rin magiging sapat yun para sa mananampalataya. Pero ang sabi ng mga Calvinist, is actually si Hendricks ang nagsabi nito, yung prevenient grace or pre-regenerating works of God is also related to common grace by which God shows general mercy to everyone, restrains sin, and gives humankind a foreknowledge of God and of their sinfulness and need to rescue from sin. So prevenient means to come before it happens. Bago dumating ang regenerating works of God, merong ginagawa na ang Diyos preparing your heart for something. But when, kahit yung sa prodigal son, before he returns to the Father, the Bible said, when he come to his senses. With all things happened to him, now decided to go back. So, nakita niyo yung prodigal son, sabi niya, mabuti pang bumalik na lang ako dun sa aking ama. Nagutom ako dito. Pinaingitan ko pa ang mga pagkain ng baboy. So, naka-worse na ko. So, before na mag-come siya sa kanyang senses, marami ng pangyayari sa buhay niya na naganap at hinanda na siya, Panginoon, on the day na siya ay ma-regenerate. So the preparation of the heart, sabi ng Proverbs 16:1, the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Maging yung mga inihanda niya sa atin na buhay, bago tayo niya tawagin by the gospel, at tayo ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu, may mga bagay ng ginawa ang Diyos sa atin. Kaya sabi niya, the preparation of the hearts in man comes from the Lord. Proverbs 16:1. Naalala ko, bago ako makarinig ng mabuting balita in the past, marami ng pangyayari sa akin. Katulad na lang yung isang mga bagay-bagay na main thing sa buhay ko, na unti-unting nagkakaroon ako ng realization about God. This is how He prepare us. Isang bagay yung kami po ay lumuwas ng Maynila ng araw. Tapos nung malapit na kami sa Folk Art Theater, nawalan kami ng preno. So nawalan ng preno yung owner na dinadala ko. Wala pa akong asawa niyan. Hanggang ginawa ko, mabilis ang takbo ko, pero may mga sasakyan na nakahinto na kasi nag-stoplight. So hindi ko na alam ang gagawin ko, then ang prayer ko nun, Panginoon, tulungan mo ako. Kahit hindi ko pa siya Panginoon. Tulungan mo ako. So ang ginawa ko, kinabig ko sa kanan, hindi ko napansin, may island pala doon. Yung aking ilalim ay promeno doon, at ganyan lang ako sa poste. So doon nagkaroon ako ng isang paghahanda. Hindi pa ako born again yan Pero yung panahon na yun, alam ko sa sarili ko na mukhang tinatawag na ako ng Panginoon. Pero hindi pa rin ako nag-respond sa Kanya. Because at that time, wala pa akong gospel na naririnig. It's just a natural inclination working of God's grace. Kung maniniwala kayo sa common grace. Even though kahit hindi kayo maniwala, meron naman tinatawag na providence of God. It is something work out ng God kahit sa mga unbeliever pa. So sabi ko noon, Panginoon, salamat po, pero hindi ko pa siya Panginoon yan. Tuloy pa rin ang buhay ko noon. Pero meron nang itinanim sa akin
Hanggang ang pinakadulo doon, dami kong kasalanan. Away dito, away doon. Nabubugbog lagi. Laging napagkakaisahan, no? May mga ganyan akong pahagi ng buhay ko eh. Nag-drugs, lahat. Hanggang dumating, ang pinakasagdulan ko, nung nakulong ako. Yan yung pinakasagdulan. Kahit na hindi pa ako ligtas yan, nasa kulungan ako, sabi ko sa kanya, Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi po ito yung gusto mong buhay sa akin. Tulungan mo po ako makapanumbalik sa iyo. Works in our life. Doon na talaga nagdire-diretso ka sa buhay mo. Makita mo yung dagyang buhay mo, yung Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero walang nangyayari. Balik ka pa rin ng balik. Walang nangyayari. Panginoon, ikaw Panginoon ko, walang nangyayari. Kailan lang merong mangyayari sa iyo yung complete turning around mo sa mundong ito? When the time you heard the gospel and you believe in the gospel. Yun na ang nagkaroon talaga ng totoong dire-diretso sa buhay natin. Pero yung unang panahon, wala, paikot-ikot lang. Life is in cycle. Panginoon, salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Panginoon, salamat sa ganito. Pero there is no really going on, no? Yung going through sa buhay natin bilang isang mananampalataya, bilang anak ng Diyos. So, merong tamang panahon sa lahat ng bagay sa ating Diyos. So, God is actually preparing our hearts. Even the sending of the preacher sa buhay natin. Sino ba yung isi-send niya? Naalala ko ang magandang bahagi ng preparation na ito. When we speak about preparation, the story of Jonah. You see, in the right time, mas mabuti pa nga yung balyena, kung balyena naman yun, o yung malaking isda. Mapagsunod sa Panginoon yun, yung malaking isda doon, kaysa kay Jonah. Kaya nga si Jonah, pinatawag siya yung isang klase ng propeta na, yung, may term sa kanya pero siya yung hindi mapagsunod. Maging yung pagsunod niya sa Diyos, yung labag sa kanyang kalooban Tama, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Kahit saan man siya pumunta, laging magulo. Alam niya na tinatawag siya ng Panginoon. Alam niya nung nasa barko siya, meron siyang calling from God. Pero ilan niya, wala. Sabi, ginagano niya. Until na halos malubog na yung barko, sabi niya, ako ang reason kung bakit nangyayari ito. So what did happen? What had happened? Itinapon siya sa barko. Naging mapanatag na ang tubig after that. Kasi natututo na siya, though stubborn heart pa rin siya. Sino ang nagligtas sa kanya? Yung malaking isda. Tingnan nyo, kung yung malaking isda na yan hindi naging mapagsunod sa Panginoon, ano mangyayari? Sabi ng malaking isda, ayaw kong kumain. Magdadayot ako. Kung nag-diet yung isda na yan, patay si Jonah. Hindi siya maliligtas ng malaking isda. Kaya, ang totoo dyan, mas obedient pa yung isda kaysa kay Jonah. Kaya, tingnan mo rin, paano ko sabihin ng isda, ayoko pumunta dyan, doon ako pupunta. In the right time, nung tumalon si Jonah, wala yung isda ron dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Nag-gets niyo? Kaya kita mo kung gaano ka-obedient yung isda na yon at inalagaan siya ng Diyos day and night para lumaki siya for that reason of saving Jonah. Kaya mas maganda sa atin talaga, ngayon pa lang, even though we don't, we have this heart of serving God, whatever it may cost. Because hindi mo alam in the right time kung ano mangyayari. Kung hindi dahil kay Jonah, at hindi dahil sa isda, hindi maliligtas ang mga libu-libong tao sa Ninive. Di ba? Anong ginawa ng isda ngayon? Saan siya dinala? Sa Ninive. You see how obedient yung isda na yon sa Diyos, that in the right time, naroon siya para iligtas si Jonah at matupad ang kalooban ng Diyos para sa Ninive. So yun yung tinatawag natin, God is preparing something sa buhay natin. Kaya ngayon, anong gagawin natin?
Lalo-lalo na yung mga those who are being trained for the future leaders. Pag medyo ano pa tayo sa paglilingkod na yan, e paano kung dumating ang time wherein God is already preparing you today for the future things? Ay kung may mangyari sa future things and we are not ready, hindi tayo naging katulad ng malaking isda. Naging katulad tayo ni Jonah, matigas ang puso natin, matigas ang ulo. Pero dahil ito'y gawain pa rin ng Panginoon, no? Ihahanda niya pa rin kung sino pa man. If not you, somebody will. Pero mas mahalaga sa buhay natin na kung tayo'y handa ng Diyos, that we have this panahon, nagbibigay tayo ng panahon sa Kanya. Now, in the following passages, God through His Son, God made a reversal of our position in Christ. If we believe in the gospel of reconciliation, in verse 9, we are being justified in Christ. Ang justification means simply to declare right with God. Si John Murray called this a forensic means of judging, or means judgment is given. Kung sinabing forensic, pinag-aralan talaga yan, himay-himay. And declared and pronounced it is judicial or juridical or forensic. Justification is the judgment of God into us. And death as a final verdict to all sinners, but now in Christ, through His death and resurrection, changed the course of history. Christ defeats death, and through His resurrection and now through His blood and His righteousness, His active obedience, He redeems God's people from their sin and death. So pinatunayan ng Diyos, sabi niya rito, pinatunayan ko ang aking pagmamahal sa inyo, that while you're still sinners, Christ died for us. So sa verse 8, sabi ron, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Now, ang epekto ng kaligtasan, katulad nga na sinabi natin noong last Sunday, now today, ano naman kaya yung epekto ng redemption, yung pagliligtas ng Diyos sa mga mananampalataya? Ito ang kanyang binigyan ng diin dito sa verse 9. Sabi, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So that's number 1 dito. Tayong mga niligtas ng Diyos, ni-reverse niya ang ating posisyon. Dati tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ngayon, hindi na galit ang Diyos sa atin. Ang na-appease ang God because of this atonement, yung propitiation ng ginawa ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Now we are His wrath being appeased. Nawala na yung galit niya. Yung mga taong na born again, those who are not born again, if you are not born again, however religious they are, and probably having high moral and good family, but if they are not born again from above, they are still under the wrath of God. They are trying to be good as a token or payment for the sin. And these people are under judgment, so they will pay the penalty of their sin, and the good works, sabi ng Bible, is a trash to God's sight. And we need to ask this simple question. Sino magbabayad sa iyong mga kasalanan? Ang good works mo ba ay kayang bayaran ang kasalanan ito? First, the answer is no. Now, not only na nawala ang Diyos, ang galit ng Diyos sa atin, but we also being reconciled to God. Nakaroon ng reconciliation. Kanina habang kami papunta rito, nakikwentuhan kami nila CJ, nila Angelica. Nabanggit ko ang totoong kahulugan ng reconciliation. It comes in two senses. Sa tao, kung mayroong pag-aaway, ang totoong reconciliation, the true essence and meaning of reconciliation, yung mag-uusap kayo at magkakaroon ng totoong kapatawaran. Pero kung ang nangyayari lang sa atin ay yung, pinatawad ko na siya, na walang pag-uusap, hindi totoong reconciliation. Ang ginagawa mo na lang noon, para hindi ka marumihan sa kasalanan, nililinis mo na lang ang iyong kalooban at sa totoo. Totoo naman na pinatawad mo na siya.
Kaya lang ito yung pagpapatawad na walang nangyaring reconciliation. Sa iyong puso, malinis ka na. You're no longer guilty. Kasi sa totoo, pinatawad mo na siya. Pero hanggang hindi kayo nagkakaroon ng pag-uusap at pag-aayos at paglilinaw ng lahat ng bagay, hindi nagkaroon ng reconciliation. Now, ito yung sinasabi ng Bible na totoong reconciliation. Na ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, we are being reconciled to God. And He adopted us as sons, and we become friends of God. Kaya napakahalaga yung ganitong idea sa ating buhay. True reconciliation is not unilateral but bilateral. Sa Diyos at sa atin. Both of them must be reconciled. There is no true reconciliation if no forgiveness with one another. God forgave us, not that we forgive God, but we ask forgiveness. Kailangan humingi ka ng tawad sa Diyos. At ang Diyos naman, sa kanyang pangako ay pinatatawad ka. Now you are being reconciled. Sa tao na nagkagalit, kung kayo may mga kagalit na tao, kasi lahat naman ng tao may kagalit. Lalo kung pastor ka, maraming galit sa iyo. Pero kailangan mo na lang linisin ang sarili mo, ang puso mo. Na kahit na galit sila sa iyo, magpatawad ka sa kanila. Kailangan bukas ang puso mo dyan. Pero kung hindi man mangyari yung totoong reconciliation, at least malinis ka. Pero ang totoong reconciliation nangyayari lamang kapag nag-usap ang dalawa. At sinabi nilang, patawarin mo ako, at gayon din ina-acknowledge mo ang paghingi nilang kapatawaran. At naging magkaayos kayo, at naging mag-okay kayo. Pero hanggang hindi nagiging mag-okay, hindi talaga nagkaroon ng totoong reconciliation. Nabanggit ko sa prayer kanina, na kausap ko si Pastor Gil at si Reverend Au from RCUS last Monday. Monday? Tuesday. Monday ba? Tuesday. Kausap kami. Kasi gusto nilang, tayo, nasa side din natin na makipag-ayos talaga yung totoong reconciliation sa mga kapatid natin from BOCRC. Though wala pa rin response sa kanila, pero nagsabi ako kay Pastor Gil, we are willing na maghingi ng tawad sa kanila kung may nagawa kaming masama. At gayon din kami ay magpatawad kung meron mang silang hinging paghingi ng tawad. Kailangan magkausap para magkaroon kami ng totoong reconciliation because yun ang isang larawan ng totoong magkakapatid sa Panginoon. Kung hindi mangyayari yun, maglilinis lang kami ng naming sarili. Budhi. Pero hindi kami talaga nagkaroon ng isang ganap at tunay na reconciliation. Kapag ang totoong reconciliation na ibabalik ang inyong relasyon. So, nagkaayos kami ng pag-uusap and those are the plan. Akala nga nila na-invite na tayo sa classes para mag-attend sa kanila, at least mag-represent, magkausap-usap. Pero sabi ko, wala po kami letter na na-receive. So sabi niya, sige, ganito na lang, sabihin namin, paalala namin. So most probably, we will be invited, or sino man, sa classes meeting sa kanila. Pero ang purpose na lang doon is for us to have true reconciliation. Sapagkat ang totoong reconciliation is something bilateral. Ako, sila, magkaayos, magkamayan, maging brothers na totoo sa puso. Hindi lang kami, ganyan din tayo, lahat tayo. Kasi ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya kung meron na tayong kagalit, no? Isipin mo na siya. Ako'y ang prayer mo na lang, kung hindi mong gawin ng Panginoon, prayer mo na lang, Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon na mag-reconcile kami. Totoo, pinatawad mo na siya eh. Kaya lang walang reconciliation. Pero ang ministry ng Panginoon is a ministry of reconciliation. O di kung bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, di bagi na tayo. And then you are willing to do that. Kapagkat ang totoong reconciliation, sinasabi ng Biblia, ay yung magkaroon ng tunay na pagtanggap sa bawat isa. Hindi lamang yung magaganda, kundi mga pangit. At totoong magkaroon ng pagkapatawad sa bawat isa. So
So, ganyan ang ginawang reconciliation ng Diyos sa atin. That is a perfect reconciliation. At ang reconciliation na ito ay nangyari sa verse 10b sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Now that we are being reconciled, we are being forgiven. And God forgave. And we ask forgiveness. We acknowledge our sinfulness and receive Jesus Christ. Niligtas na tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang nag-serve ng reconciliation sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Because His blood is actually a sign of true forgiveness before God and man. Kaya yung dugo na yon na tinanggap ng Diyos ang hain ng buhay ni Kristo para sa atin. Now we are being forgiven by God. And not only that, kaya nga bilateral, na ang gagawin mo ngayon, Lord, thank you. Salamat sa pagbigay mo ng pagpapatao. You acknowledge yung kapagawalan na binigay niya. And lastly, we rejoice with God sa verse 11. Finally, sabi dito, we rejoice with God. This is also the same with the prodigal son. Nung umuwi yung anak, there's a rejoicing sa kanilang bahay tahanan. Natuwa ang ama kapagkat nagkaroon ng tunay na reconciliation between the son and the father. Pero sino ang hindi natuwa? Yung panganay na anak. Hindi siya natuwa. Pero ang Bible, kapag nagkaroon ng reconciliation, ito sinasabi, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Basta may isang taong nagbalik loob sa Panginoon, ang libo-libong anghel, sabi ng Biblia, ang nagkakatuwaan sa langit. At ang buong kalangitan ay nagre-rejoice over even one person who wanted to go back to God. Kaya mga kapatid, makita nyo kung paano nagre-respond ng God kapag ang isang taong makasalanan ay nanunumbalik sa ating Panginoon. Kaya ganun din tayo. Ganun din dapat ang ating puso na kapag merong isang tao na dati na sa kadiliman at ngayon yumayakap kay Kristo, tayo ay nagbubunyi, tayo ay nagre-rejoice. Kaya nga tayo kapag may profession of faith, dahil alam naman natin mga saint na talaga itong mga ito, but gusto talaga ng ating simbahan na ito ipahayag sapagkat yun naman sinasabi ng banal na kasulatan na ipahayag ito sa harapan ng mananampalataya. Tayo rin dapat ay nagbubunyi, nagiging masaya kapag merong dinaragdag ang Diyos sa simbahan sapagkat siya mismo ang nagdadagdag dito. And this is my conclusion today. Sabi ng iba, God loves the sinner and hates their sin. And this is not true, and this is unbiblical. Okay. God hates the sin, and God also hates the sinner. Hindi naman yung sin ang dadalhin sa impyerno. Ang sinner ang dadalhin sa impyerno. And God shows His indignation to sinners every day unless they repent. Kaya nga yung galit niya ay napapawi kapag ang isang makasalanan ay nanumbalik kay Kristo. There's a true sense of reconciliation. The Bible shows us that our position before we met the Lord, we are under His wrath, and God wanted us to repent so that we may be saved. That God hates the sinner, but still He shows compassion for them. Even though God hates the sinner, God is also compassionate. That's why God gave His providential care to all men. Jesus forgive them. Sabi ni Jesus Christ when He was being crucified on the cross, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So this is the expression of His compassion to all people. Now remember, Christ died for us, and His death has this restoring power, reconciling us to the Father, that will judge the whole humanity one day in the opportune time. And may the Lord open our eyes today to see the beauty of Christ's works and the gospel of peace.
Nawa, maging malinaw sa atin that the true reconciliation is actually God, in the right time, He sent for His Son, Jesus Christ, to die for our sins. God prepared our hearts. Nihanda niya ang ating buhay until God called us by the gospel. And we received the gospel of our Lord Jesus Christ and received the promise. Now, dahil tayo tinanggap na natin yung pangako ng God, we are now being reconciled to God. Now, we have peace with God. No? Maraming mga benefits na sinasabi rito na dating kalalagayan natin ito, ngayon isang bagong posisyon na ang ibinigay ng Diyos sa atin. At ito ang dahilan kung bakit tayo magpasalamat sa Kanya at magbunyi sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakilang Diyos, in the right time, You sent forth Your Son, Jesus Christ, to die for our sin. And also, in the right time, in the perfect timing, You called us by the preaching of the gospel. And we are being saved by the words of the Holy Spirit in us, that we may profess, Jesus Christ is truly our Lord. He is truly our Savior, the only Savior of our tayong lahat. Tayo po ay dalako sa ating pagkakaloob sa ating Diyos.